Kay atong orasan ang kuan. Atong orasan ang biyahe gikan diri sa Ecoland Bus Terminal paingon sa Ashuela Cove. Kay ang kuan ba ang coastal road taman ba sa Ashuela Cove dapit. So ibig sabihin yan ilang minuto ba, so time check tayo dito, it's 7:42 no umaga. So ito yung kuha natin kung saan malalaman natin kung ilang minuto, although kaya naman natin i-compute sa calculator yung distance, like yun nga kilometer dito sa Davao City downtown. 40 atong ko dagan 40 km per hour. 40. Oh, sa Boulevard 30-40 km per hour. So napakabagal nun. Sama pa natin yung traffic kasi main road yun eh. So 7:42 ng umaga. Sa alis tayo dito ng ganong oras. So makakarating kaya ilang minuto ba. So tingnan natin. Estimate na lang natin mula dito sa Ecoland papuntang Ashuela Cove. Baka nasa mga 10 km ko eh. Estimate. Ano 10 km. Ano yun? Sa ato ng daganan o kuan 40. So mga ilang mga pila ka, kasi kung 60 km per hour 10 minutes no, pero 40 lang man, so nasa mga lagpas 10 minutes ang biyahe. Tama. Tas traffic peak season, peak hour. So tingnan natin kung ilang minuto yung matitipid natin the moment na doon na tayo dadaan sa coastal road dito sa Ecoland Times Beach. Yun, daming traffic na So ito yung ito yung significant. Ito yung magandang bagay na mangyari kapag ma-open, mabubuksan na yung natin, passable na yung Davao City Coastal Road Junction 2, 3 and 4. And masasabi kong malapit na dahil nga sa okay na itong si Bukana Bridge. Yun nga lang yung sa Rojas segment parang wala pang ganap, although kita pa rin naman natin continuous ang pagtatrabaho nila, pero siya parang medyo late sila. At nung huli pala napuntahan na natin, like siguro ano ba ngayon, August mga siguro June or July or June or May parang napagtanungan na natin yung tao doon. Parang siya yata yung in charge sa lugar, barangay captain ba siya o iwan So meron kasing clearing operation sa lugar, giveaway para sa magtatrabaho. Tas yung tinatrabahong daan ay syempre daanan yun ng mga taga doon, taga barangay 31, tas di sa Boulevard nire-route sila. So sabi ko indication na to para talagang dire-diretso. And natanong ko sa kanya, sabi nga niya oo daw, wala na daw problema, lahat daw ay fixed na or na solved na. Kaya yung pagtatrabaho wala nang rason para hindi na matuloy or para ma-delay. So the moment tapos na yan ang lang dyan, ang kulang na lang yung mga pintura, ganun, mga maliliit na detalye na lang sa tulay. Pero yung talagang functionality niya, ang kanyang gamit, andyan na, pwede na siyang madadaanan. For example, may emergency landing ang eroplano, pwede na niyang gamitin. Joke lang, ba't naman eroplano? So pwede na siyang madaanan. So as tulay na talaga siya. So pag okay na yan, syempre diretso na yung natin tulay, coastal road all the way to Ashuela Cove. So yan lang, bali kaya ang magiging matitipid natin na distance. And pati syempre sa pamasahe, hindi lang kasi yung yung mga bypass roads, diversion roads, expressway and coastal roads, mga ganyang mga daanan na nagpapabilis ng takbo kasi ng mga biyahedor. Hindi lang kasi yan para sa travel time hindi lang sa travel time makakatipid, maging sa gasolina na rin and pati sa mga serbisyo, mas mapabilis ang serbisyo ng isang kumpanya, tao, politician o sino pa man dyan, kasi nga babiyahe papuntang trabaho. Example, merong pupuntahang tulong, example merong i-rescue itong natin 911, mga firemans so makakarating sila agad-agad. For example, yung sunog nasa may bandang sabihin natin
Fortune Homes, no? Kahit wala naman, malabo naman magkasunog sa Fortune Homes kasi di naman yan dikit-dikit ang mga bahay dyan. Eh syempre may isa, no? Isang bahay. Sabihin natin may isang bahay na to. So, bakit Fortune Homes yung naisipan ko? Kasi yan kasi yung ano, no, pinaka lugar kung saan madadaanan siya, magsa-shortcut ang mga bumbero natin sa coastal road. Sabihin natin Fortune Home, no? Knock on wood lang naman. So, yung mga babiyahe, no, ng mga bumbero natin, fire trucks mula dito sa ating Central 911 unit ay mapapabilis ang kanilang biyahe. Imbis na may kapag basagan sila ng makipag balagbagan sila sa traffic dito sa area na to. Yan, daming sasakyan. Traffic yan. Ano na sila, doon na sila sa sa may coastal road dadaan. So mas mapapabilis ang serbisyo. So paano naman sa mga nito, mga nagde-deliver ng mga goods, 'di ba? For example, Jollibee, McDonald's, or Mang Inasal, magde-deliver sila ng mga manok para ulamin. So imbis na dadaan sila dito, ay hindi pala pwede ang panel. Pwede ba panel? Yung mga frozen panel, pwede pala, no? Depende sa laki. Yung parang naman yun, parang bongo style ang mga nagde-deliver na ng mga goods. Pero yun na yun, taxi ako for example, ito nagta-taxi ho tayo. So ang taxi kasi, ang rason bakit tayo gumagamit niyan dahil sa nagmamadali. Pangalawa ay syempre parang mas convenient, no? Pero talaga pinaka main reason dyan ay nagmamadali, tsaka hindi rin kabisado ang lugar. So mas maganda taxi. Pero yun talaga pinaka natin, taxi. Gaya na ito, what's the point of riding a taxi, di ba? Para mapabilis. Kumbaga gusto mong madali, gusto mong mapabilis ang biyahe, kaya taxi ka. Ngayon, ang biyahe, ang takbo rito is 30 to 40 km plus traffic. So kita mo naman itong mga jeep na nakasabayan natin, mula pa yan doon sa Ikulan kanina. So para na rin tayo nag-jeep. So yun yung advantage kapag meron tayong coastal road. And yun lang, maliban naman pala sa coastal road na magbibigay ginhawa sa ating mga commuters, mga motorists, lahat ng mga taga dito sa Davao, Mindanao, ay mapapakinabangan na rin natin malapit na yung natin, Davao Bus System. Napakaganda nun. Maluwag, malapad, spacious masyado, tapos modernized. Although ngayon pa lang meron naman ng love bus na binigay si Pangulong Bongbong Marcos. So hindi man siya ganun ka ganda na bus, luma man, pero okay na yun kaysa wala, no? Kaysa natin, iserbuhin natin yung, kaysa naman magtsatsaga tayo sa paapat-apat na unit ng mga buses dito sa Davao. So ano ba yung mga paapat-apat na unit na yun? Yung LCI, Bachelor, Davao Shuttle, yung Infinity, mga biyaheng yan Davao. So mga Davao region ng mga biyahe nila. So nagsiservisyo sila dito sa ating peak hour or PABS kung tawagin, or peak hour augmentation bus system. Kasi nga hindi sapat ang jeep, no? Nagkaroon tayo ng kakulangan ng supply ng jeep sa ating syudad. Gawa nga nung natin, pag-phase out ng mga jeepney, giving way sa ating Davao bus system or high priority bus system. Nangyari nga hindi naman tayo nagkaroon ng budget, no? Nilagay siya sa non-priority ang natin, Davao bus system, and now I understand bakit. Maliban sa, kasi nung una sabi ko kaya hindi isinama ni Bongbong Marcos government or administration ang Davao bus system, yung railway system natin sa Mindanao, at saka yung mga iba pang yun lang naman pagkakalam ko, dalawa na kinancel nila. Yung railway system na kung saan meron ng pattern, may mga may mga biniling lupa na, di ba? Marami yan diyan sa may bandang Carmen, Guadalupe, sa may Davao del Norte. Kumbaga yan na yung sana ang indication na talagang matutuloy yung natin na railway system. Pero syempre malay ba natin na tarantado pala tong si Bongbong Marcos, buang pala, wala palang yan, wala sa tamang katinoan, no? Ay nako, sobrang mali natin dun. So anong nangyari, yun na nga, nilagay sa non-priority project itong Davao bus system, tsaka itong Davao bus system. So anong nangyari, yung mga phase out ng mga jeep, tuloy na nagawa na, di ba?
nangyari na. So mga siguro more than kalahati ng ng mga public jeepney natin sa Davao City is hindi na makatakbo, so hindi na makapag-serve sa mga tao nagsasuffer. Wala na masakyan, kawawa yung mga estudyante. So talagang nagkukumpulan dyan sila sa may Rojas area, Quirino Avenue, ano pa mga lugar. Yun yung mga lugar na napakahirap talaga ng mga estudyante, pag kalagayan ng mga estudyante. Tapos yung mga estudyante pa ng Davao Doc sa may Quirino, iuwi pa yan ng Indangan, yung iba Toril, Mintal, Kalinan. Grabing parosa. Catalonan Grande. Tapos kulang sa jeep, tapos traffic pa. Kaya nakaawa kahit paano. Makaramdam tayo ng ganun. Kasi parosa yun And yun na nga, dahil sa hindi nga nilagay sa priority yung project na yun, proyekto na Davao Bus System. Pero ngayon mabubuksan na yung Davao Bus System, tatakbo na kasi meron tayong parang nakitang pauna lamang, no, siguro parang ilang porsyento pa lang yun, nasa mga 10 to 20% daw na mga buses galing sa China ang i-deliver sa atin dito sa Davao. May mga maganda at may mga nakalagay ng Davao, life is here. Ang galing. Dabis naka-proud mga Duterte. So pag open na yun, hindi lang sobrang may ginhawa na rin kita paano yung mga taga Davao tayo magbiyahe dito. Kasi nga bypass road tapos Davao Bus System. So laking ginhawa nun. So ngayon, anong oras na ba? 7:42 tayo umalis doon. Time check tayo, it's 7:53. Isang minuto na nakalipas. Pero dito pa rin tayo sa 7:42. And the time is 7:53. So it's 11 minutes. Dito pa rin tayo sa may Boulevard. Anong lugar to? Anong Boulevard to dito? Marami kasing Boulevard, no? Mabini Boulevard. Yan. Mula doon sa may Philcrest Boulevard, tawag doon ay Gimpo Boulevard. Pagtawid ka naman ng kalsada doon sa may Ecoland papuntang Ecoland na papuntang Matina Rotonda, tawag naman doon ay Gimpo Boulevard. Ang taas yan. Kasi itong kahabaan na to ay Quezon Boulevard ang tawag. So sa Quezon Boulevard, along Quezon Boulevard, meron tayong 4 na barangay, if I'm not mistaken. It's Barangay 76, Barangay 37D, Barangay 31D, tapos Barangay 21, Barangay Barangay 23. So marami, no? Hindi lang pala 5. Kaya pag sinabing tagasang ka sa Davao Boulevard, Boulevard, saan ka sa Boulevard? Mabini, Trading, Piape, Minifares, Isla Verde. Yun. So hindi mo man matukoy mabanggit yung barangay, yung pinaka-exact na pangalan, like Barangay 37-D, kasi di naman talaga yan ang mga tinatandaan ng mga taga Davao, kundi ang tinatandaan lang ay pangalan, Barangay Barangay sa Boulevard, saan sa Boulevard? Mabini. Ito Piapi na to dito. Piapi Boulevard, Isla Verde Boulevard, Minifares Boulevard. Yan yung mga natin dito, mga pinagtatandaan, landmarks. Piapi Boulevard. Pero syempre kapag meron tayong mga formal applications na kailangan yung barangay, example, kukuha tayo ng ng ayuda galing kay Carlo Nograles during election, so lalagay natin yung talaga yung barangay. Saan ka sa Davao? Okay, Boulevard. Saan sa Boulevard? Barangay 37-D. Example yan, example lang di kaya barangay is Barangay 21C. Di kaya Barangay 23. Yun official yun So time check tayo, 7:56. Dito pa rin tayo sa Boulevard of Broken Dreams.
drainage system namin dito. Flood control din yan. Ganda ng drainage, oh. Talagang di makakaapaw yung ano dyan, tubig. Sobrang laki ng ano, laki at lawak ng kanal. Ito na yun, Barangay 23-C, Minifares. Malaking population nito dito. Oo, mga badyaw ka pa lang, di ba? Sabihin natin mga importante yung mga yan. Daming dito. Daming importante. Ito yung lugar na sa likod mga kabayang Muslim, sa harapan mga Maranao, Tausog. Tapos sa likod naman malapit sa dagat mga badyaw. Kung gusto nyo kumain ng mga Muslim cuisine, dito yan sa may 23-C, Minifares. Ramon Magsaysay Avenue. At dyan magtatapos ang kahabaan ng Quezon Boulevard, kasi pagkalagpas dyan ay Leon Garcia Street. Maliit lang din yung Leon Garcia Street, kasi flying over na. Tapos yun, JP Cabagyo. Tapos pa right side ka naman, which is yun yung dadaanan natin ngayon, siyang anong tawag dyan, R. Castillo. Okay, welcome to Leon Garcia Street or Avenue, or also known as Carpenter. Tinawag tong Carpenter kasi maraming mga carpentry businesses dito dati. Ngayon wala na masyado, pero andyan pa rin naman mga woodworking company, paggawaan ng mga kulungan, upuan, furnitures. So your hometown. Time check tayo, it's alas 8 na. So umalis tayo ng 7:42. Ilang minuto na nakalipas? 4:52. So mag 20 minutes na. R. Castillo Street. So tumakbo na tayo ng alas 8:02 na. It's 20 minutes travel time, diba? So ganyan yung kahaba yung magiging biyahe kapag sasabay ka sa traffic flow during peak hour. Ngayon itong oras na to wala na itong masyadong traffic kasi alas 8 na, pero hindi pa rin pakumpiyansa. Ang Davao City is never not like before na pwede kang 30 minutes bago pumasok, bago mag time in, pwede, tsaka ka na lalabas. Ako nga dati 15 palibaka kasi lapit lang naman yung working place natin, Gaisano South Ilustre. So yan, minsan nga nilalakad lang, pero padyak talaga is the key. So sa mga namamasada, sa mga nagko-commute, talagang hindi pwedeng 30 minutes lang yung magiging palugit yung inyong
allowance. Matatraffic talaga kayo dyan. Daming intersections, daming tao, daming mga crosswalks, daming mga tumatawid. May bagong ano dito, establishment. Dito sa Davao at dami pang ano dito, mga pakantin lote na meron naman ang may-ari, pero kapag magkaka-interest ang mga malaking kumpanya like SM, Ayala sa layo talagang madalas, no, kilala sila sa pag-acquire ng mga premium lots sa isang syudad para tayuan ng hotel, shopping mall or mga condominiums. Pero yung SMD namimili ng ano yan, mga lupain sa gitna ng syudad, kasi syempre mahal yung ano yan, yung per square meter. So kita nyo naman ang mga SM malls, di ba? Doon sila naglalagay sa medyo distansya sa city proper. Although hindi naman lahat, pero kadalasan napapansin ko lang ganyan yan. Uptown Mall, SM Uptown sa may Cagayan de Oro City, SM sa may Mandurriao, hindi na sa Davao, di ba? Nasa malayong lugar. Yung ano, yung SM Mabulo, di ba? Dating ano yan reclaimed area lang naman daw yung lugar. So, wala pa masyadong mga kabahayan na surroundings in mga establishments. Wala mga commercial area. Kumbaga nagsumunod na lang yung mga establishments dahil nga sa mayroon ng SM. Jerome Agdao. Shout out taga Jerome. Time check, alas 8:05. So 23 minutes nakalipas yung biyahe natin. Ating destination ay Ashuela Cove. Travel time taas din, alas 8:06, 24 minutes yung biyahe. Time check, alas 7:08. Sa High Street. Alas 8:07, 25 minutes ang biyahe. O, diba? Kung meron na itong coastal road, baka nasa lang ng mga 10 minutes. So ayun, ilang minuto yung biyahe natin. Time check tayo, it's alas 8:08. So 26 minutes yung travel time. So almost kalahating oras, no? 26 minutes yung biyahe natin. So thank you for watching, and yun na nga, basta ito yung natin to, parang evidence, proof, or natin to, parang gagawin natin to as comparison dati. Kumbaga parang babalikan natin to the moment na open and passable yung natin, Davao Coastal Road, para ma-compare, no, yung distance, travel time na doon babaybay, doon magka-traverse sa main road, kahabaan ng Quezon Boulevard,
Leon Garcia Arcastillo during peak hour pa, di ba? So yun lang, 26 minutes to be exact. Thank you for watching and bye bye.